What's up mga sir? Ayan, dito tayo sa Tagaytay. Nagpagas lang tayo sa Shell. Ayan o, si RC. Hindi ko na binlog yung papunta ko. Ayan, dito na tayo sa Laguna, Santa Rosa. Ayan, pinuwi lang ako sa gas. Ayan, pogi ni RC. 1 bar na lang kanina nung nandito ako. Kinakabahan nga ako, sabi ko sana may Shell. Ito, may nadaanan tayo. Si RC natin 2 years celebration. Ika 2 years ni RC sa akin. So, ayan, kain lang tayo doon. Let's go. Ano to sakto to, 2 years. Kasi binili ko to noong May 2024. So May 2026 na, 2 years na siya. So share ko sa inyo yung mga naging problema at mga issue sa loob ng 2 years natin. Hindi naman marami yun, konti lang. And kung marerecommend ba natin si KTM, ayun mga sir, sa mga hindi nakakaalam, itong motor na to is nabili ko sa KTM Makati na nagsara na. Oo, nagsara na yun, wala na yung KTM Makati. Kasi nung binili ko to, panahon pa ni Ayala. Si Ayala pa yung may-ari, yung patapos na siya nun kaya sinail niya yung KTM kasi hindi na siya hawak ng KTM. Magiging si Lucky Mapi na, di ba? Sinail niya, sobrang laki ng discount. Isa ako sa nakabili. Sipin mo yun, 210k. Grabe no, para ka lang bumili ng R15. Kasi R15 ano magkano yung R15? 190, 195, 200, ewan ko ganun siguro yung R15. So nagdagdag lang ako ng mga 10k, di ba? 200k yung R15. 10k lang dinagdag ko. RC 390 na, di ba? Sobrang panalo, di ba? Kaya pag bibili kayo ng big bike, hanap kayo ng mga ganun, ng mga nagsisale. Tignan nyo si KTM, nagsisale, madalas mag-sale yung mga yan. Tempuhan nyo, diba? Kahit yung mga bago nilang model ngayon nagsisale So ganun talaga si KTM, mahilig siya mag-sale. Siyempre, pampa-attract ng ano yun ng buyer, di ba? Ayun. So si RC natin, binabas ko to sa kasa 0 kilometer, as in hindi ito test bike, hindi ito second hand bike. Diba, may binibenta minsan ng mga kasa test bike na sobrang mura. Ito talagang hindi test bike, brand new siya. Talaga nung nilabas ko 0 odometer, nandun nga siya sa sulok walang pumapansin sa kanya kasi yung mga display ng KTM niya puro bago yung unit Kumbaga napag-iwanan na siya na lang yung parang old model na ganito na hindi pa nabibili. Tapos yung mga kasama niya doon na naka-display, yung mga 2022 model na RC390, 2022 model na
RC200, yung Adventure 390, yun yung mga kasama niya eh. Kaya siya, nilagay siya doon sa sulok. Kasi nga, hindi na siya yung main feature ng kasa. Marami nang mas bago sa kanya. Ayun, tapos si KTM, si Ayala biglang binitawan si KTM kasi nga, di ba, siguro ayaw na nila. Doon na nagsimula ang mag-sale. So lahat ng unit nila naka-sale. Lahat, as in. Hindi lang yung RC, pati Duke, pati Adventure, lahat. Tapos ang lalaki ng discount, halos 100,000 yung discount eh. Isipin mo yun ha. RC390 210k from 300, di ba? 95k. Ang 300k to eh nung hindi nakasale eh. Presyo niya talaga. So parang di ba 95k yung discount ko. Nabili ko siya. Kinash natin to dun eh. Kaya tuwa ako. Nung una kinakabahan ako kasi first time kong magkaroon ng KTM. Pero hindi naman ako kay KTM. Hindi naman ako walang alam kay KTM. So matagal nakikita ko na siya, dinadalaw-dalaw ko sa BGC yung kasa nila eh. Sinasakyan ko yung mga motor nila eh. So may alam na rin tayo kay KTM. Actually dun ko nagustuhan to nung nakita ko dun sa kasa nila nung BGC. Nung unang nakita to eh, naka-display, puging-pugi ako. Mula nun, hindi na nawala sa isip ko si RC390. Kaya lang, syempre, beginner tayo nun eh. Ayoko naman bumili ng ganun 400cc agad. Tapos, di ba? Eh, beginner tayo. First time ko magkakaroon ng motor. Nag-aaral ako dun sa Honda Training Center. So first time kong bibili ng motor after kong gumraduate dun sa Honda Training Center dun sa may Bikutan. Nag-aaral tayo dun. Ayoko naman ng 400cc agad, di ba? Ayun, so bumili tayo ng 150cc. Ang napili natin CBR 150R. So talagang sports bike. Di ba? Talagang sports bike yung sports bike yung gusto ng mata natin. CBR 150R pinili ko. Yun, tumagal sa akin yun. Enjoy ako dun sa motor na yun. Actually, sa sobrang enjoy ko dun sa motor na yun, dun sa CBR 150, hindi ko na binili to. Kumbaga parang bala ko sana in 3 years pagka marunong na ako, mag-upgrade na tayo sa 400. At sa bala kong bilhin nun RC390. Kaya lang sa sobrang enjoy sa CBR, tsaka siyempre financial na rin, nawala na siya sa isip ko. Nakontento na ako dun sa CBR 150R natin. Tumagal sa akin yun ng 6, ay hindi lang 6, 7 years. Kasi 2017 eh, di ba? Tapos 2024, tama, 7 years. Tumagal sa akin ng 7 years yung CBR 150R. Tapos hanggang sa yung 2024, sabi ko, oras na para mag-upgrade. Grabe, 7 years na. Gusto ko naman expressway. Sasawa na ako dun sa mga pinupuntahan ko, yung mga paulit-ulit ng Marinake, Tanay, di ba? Gusto ko naman mag-expressway. Binenta ko yung CBR ko, sabi ko, the only way para mag-upgrade is benta mo yung motor mo. Di ba? Kasi hanggat may motor ka, wala. Hanggat may motor ka, kunyari balak mo talagang
magpalit, ibenta yung motor mo, hanggat di mo siya binibenta, hindi ka kikilos. Ganun yun eh. Kaya kahit gusto ko yung CBR, sabi ko, the only way para magka big bike ako is mawalan ako ng motor. Ayun, binenta ko biglaan, tayo na may bumili. Swerte nung nakabili, bago ko naman binenta siya, change oil ko, lahat, pila PMS natin. Binenta ko ng abot kayang presyo lang, 78k ko na benta. 85 ko siya binebenta. May daming tumitingin, tapos merong isang finally na may gustong gusto na pinuntahan niya, tapos yun, iuwi na niya, tapos tumatawad siya ng 78 pambili daw niya ng helmet niya. O, pumayag na ako, mabilis naman tayo kausap eh. Sabi ko, sige, uwi mo na. O, doon sa opisina niya pinuntahan, nagkapirmahan kami ng mga kung ano-anong dapat pirmahan at Xerox. Inuwi na niya, kaya umuwi ako nun, nag-commute ako. Pasok ako nakamotor, pag uwi ko nag-commute na lang ako. Ayun, tumagal sa akin yung nakita ko to, ayan, naka-sale yan hanggang sa nabili na natin 210k. Actually Ninja 400 nga yung ina-eye ko dati, kasi parang akala ko wala nang ganito, kasi isipin mo naman sa tagal nito, di ba, 2019 model. Iniisip ko wala nang ganito, kasi madalas ko na makita yung yung bagong RC yung isa mata, di ba? Hindi ko siya trip eh, yung bagong RC na yun. Kaya iniisip ko Ninja 400, kaso mahal. Iniantay ko mag-change Ninja 400. Nag-sale siya actually from, ang price niya is 340, nag-sale siya naging 300, so 42k difference yung sinave niya. Kaso nung nakita ko to, meron pa pala, di ba? Tapos sinave 205 from 300, 205, o di ba? 205 versus 295, parehas naman na expressway 400cc. Dito ka na sa 205, pumaporma pa, pogi-pogi, RC390, diba? Pangarap nating motor doon. So ayan, nabili natin. So para wala akong pinagsisihan, ayan o, big bike, first big bike natin, diba? Ang mga naging issue lang naman dito, sir, nung binili ko siya, nasira yung after a year, nasira yung sunod-sunod eh. After a year, nasira yung radiator fan. May video tayo nun, panoorin nyo. Yung radiator fan replacement. Tapos, nung nagawa yung radiator fan, after 2 months, nasira naman yung yung blinker, yung mabilis siya mag-blink, nasira yung relay nung blinker. May video rin tayo nun, ni-replace natin. So yun lang naman ang mga nasira sa kanya, dalawa lang sa loob ng 1-2 years natin. Actually sa akin acceptable, kasi unang-una, this is an old model bike, diba? Hindi naman to literally brand new eh. Brand new siya nung nabili ko, 0 kilometer, pero yung kanyang manufacture date is 2019, diba? Which is 5 years old nung nabili ko na siya. Mga 5 years old na siyang nasa kasa na hindi na bibili, diba? Kasi may mga parts ng ang motor, may mga parts siya na na by time eh, hindi naman by kilometer, diba? May mga ganun siya eh.
yung katandaan ng panahon ang kanyang buhay, hindi yung kilometro. So naging acceptable para sa akin. Naisip ko na lang, yung bike is an old model 2019 version, di ba? Yung ORCR niya 2019 model nakalagay, di ba? Tapos nabili ko 2024, so it's 5 years old. Kaya sabi ko acceptable, di ba, para sa ganung klaseng motor. Ayan, Tagaytay na. Tagaytay na tayo. Saan tayo kakain? Mamaya tuloy natin yung ating review for 2 years. Saan pa tayo kakain? Galing na ako dun naiikot ko na sa dami, hirap pamili umabot na ako sa Mendez, Cavite. Tom-toms dito na nga lang. Pinuli tayo. Tom-toms tayo. Ayan daming nakapark, daming big bike, diba? By entrance. Dito tayo sa hanap tayo dito para iba naman, hindi na sa usog natin. Yan tayo sa Tom and Tom's Coffee. Tingnan natin kung ano mabibili natin dyan. Si RC natin. Grabe, ang pogi. Diba? Hindi ako binigyan ng problema niya mga sir, aside dun sa dalawang nasira. Diba? Kita nyo naman, daily bike. Kita nyo naman, daily bike siya. Bulan umaraw yan. Ginagamit ko Mondays to Friday. Tapos Sunday, diba? Sabado lang siya napahinga. So wala, sigurado ako mga sir, mag-e-enjoy kayo pagka nag-KTM kayo. Kasi ako from Honda. Isipin nyo, Honda ako dati, diba? From Honda to KTM, hindi ako, siyempre reliable si Honda diba? Magkaroon ka ng Honda, diba? Parang napaka-reliable ng motor na yun, yung brand na yun. Tapos nagkaroon ka ng KTM, mako-compare mo siya So ako na-compare ko, siyempre may kanya-kanya silang strength and weaknesses, pero hindi papaiwan si KTM sa quality. High performance bike kasi siya kaya siya kaya mabilis masira yung mga parts niyang iba. Tulad nung radiator fan, di ba? Mabilis siyang nasira. So pagka high performance yung motorcycle kasi mainit. So yun na lang, mainit siya para sa single cylinder na 400cc, 373cc in technically.
sa isang cylinder, di ba? Isipin nyo yun, napakainit nun. So mas mabilis masisira yung mga parts niyan pag hindi nyo inalagaan. Kaya ang suggest ko, kung magkaka KTM kayo, huwag nyo titipirin sa change oil, change coolant, huwag nyo siyang titipirin. So hindi siya masisira basta inaalagaan nyo siya ng tama. So yun lang mga sir, kain lang ako saglit. Check natin to. Ayan o, Tom and Tom's Coffee. Okay. So bago natin ma-end yung video mga sir, mare-recommend ko ba si KTM sa inyo? Well, hindi para sa lahat ng KTM, to be honest. Siguro ang KTM, kung ikaw hindi ka masyadong maalam sa motor, kunyari ang first motorcycle mo ngayon, bibili ka pa lang at wala ka masyadong alam sa motor kundi magpatakbo lang, so siguro hindi para sa iyo yung KTM, kasi yung KTM needs extra care para tumagal siya sa'yo, kumbaga. Tsaka siya torquey. So kung beginner ka, parang mabibigla ka sa kanya kasi mabilis siyang umarangkada. So kung nag-aaral ka pa lang magmotor, definitely mahihirapan ka sa KTM. Pero kung sanay ka na, may alam ka na sa pagmumotor, kahit sabi mo 2 years, ganyan, marunong ka na mag-alaga, mag-maintain, hindi ka nakamote, ikaw di ba usually pag beginner maano yan mareb, di ba, sabik di ba? Kung hindi ka na ganun, hindi na ganun yung ugali mo, yung ikaw mapagbigay na, kaya mo lang i-handle yung road, definitely pwede ka na sa KTM. Yan lang mga sir, yun lang naman yung akin, yung point of view ko. Shoutout nga pala sa mga subscribers natin na nanonood. Yan, ipopost natin sa screen yung mga yan. Madalas mag-message sa akin yung mga yan. Sana dumami pa kayong solid na nanonood. Sa mga KTM fan dyan, yan, makikita nyo araw-araw yan. So salamat sa mga subscribers natin. See you next vlog. Happy weekend.